Ate, it's never going to work, okay? Para sa lahat, threat lang yung Josephine na yun sa atin. Ikaw lang naman yung nag-iisip na hindi na siya gagawa ng gulo eh. Hindi naman na talaga eh. Alam ko naman pag sincere yung tao, no? At sincere si Mama. And you call her Mama? Kailangan niya ng pagkakataon, okay? And that's what I'm giving her. Ngayon nakita na ulit siya ni Mom. Wala na yung chance na yun. And who knows, baka nakulong siya ngayon. Only time can tell kung ano yung mangyayari sa inyo ngayon. Darling, I still need to know, okay? Kasi mamamatay ako sa pag-aalala. Kanina ko pa nga tinatawagan si Vanessa eh. Takot ako baka kung ano nangyayari doon. Celine. Vanessa! Vanessa, buti naman sinagot mo na yung phone. Naku, pasensya ka na. Inaasikaso ko kasi yung nanay mo eh. Dumating nga pala dito si Bettina. Nasundan pala tayo eh. Ano nangyari? Kamusta si Mama? Okay lang naman yung nanay mo pero... Dad? Sinasabi ko na nga ba, Celine? Nagsisinungaling ka sa amin. Tumawag si Celine. Nag-aalala siya sa'yo. Sinabi ko na rin na nagpunta dito si Bettina. Sinabi mo ba kay Celine na hindi nalaman ni Bettina na nagpunta siya dito at wala siyang dapat ipag-alala? Yun yung hindi ko nasabi kasi narinig ko si Arthur eh. Kaya naputol yung usapan namin. Parang nahuli yata si Celine. Nahuli si Celine? Huwag kang magkaila, Celine. Narinig kita, kausap mo si Vanessa. Nanggaling ka kila Josephine. I'm sorry, Dad. Nagsinungaling ako. Dad, huwag ka na pong magalit kay Ate Celine. Naipit lang naman po siya eh. Celine, di mo ba iniisip ang mami mo? Hindi mo ba naisip kung ano mararamdaman niya kapag nalaman niya to? Isipin niya, trinidor mo siya. Na mas pinili mo pa si Josephine kaysa sa kanya. Celine, ayoko nang masaktan ng mami mo. Sorry. Hindi pwedeng malaman ni Bettina to. Anong hindi ko pwedeng malaman?